po tayo. Hello po and magandang gabi po muli sa ating lahat mga brothers and sisters. Ako po si Sister Lenny Dizon, ang inyong moderator ngayong gabi. Sa ating pong mga participants, facilitators at sa ating pong mga elders, good evening po sa ating lahat. Napakasaya po ng ating Panginoon sapagkat ngayong gabi, tayo po ay nagkatipon-tipon para sa isa na naman pong refresher para sa ating mga mag-asawa ang ihahatid sa ating lahat ngayon sa tulong po ng ating mga magagaling na facilitators. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na bago natin umpisahan, kung pwede pong pakimute ang ating mga mic. Kung may mga katanungan po, maaari po nating itong erase after the talk or pwede po nating isulat sa chat box. And as much as possible po, paki-on po ang ating mga videos. So umpisahan po natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin na pangungunahan po ni Sister Paz Gamino. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon na makapangyarihan, ikaw na lumalang ng langit at lupa. Salamat at hinipon niyo kaming lahat sa gabi ito. Sa panimula ng aming refreshers course, we dedicate this time to you. Lord, we also invite you to be with us tonight. We welcome you amongst us today. Panginoon, dinadasal po namin na buksan mo ang aming mga tenga para marinig namin ang mga salita mo. Buksan mo ang aming mga kaibigan para makamta namin ng iyong walang hanggang karunungan. Buksan mo ang aming mga espiritu para malaman namin ang iyong daan at patnubay. At buksan mo ang aming mga puso para matanggap namin ang iyong walang hanggang pagmamahal. Sa panimula po ng aming refreshers course, Lord, we want to release our cares o anumang bagay na makakahadlang sa aming pangunawa sa iyong mga salita at mensahe. That we will focus our hearts and minds on you. Lord, fill us with your peace so that as we journey towards our refreshers course, we will understand your words. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid na kasama namin sa gabing ito sa aming refreshers course. Itinataas po namin sa inyo ang aming pari, si Father Chris, at ang team couple, si Brother Bong at si Sister Lord, na ipinadala ninyo sa amin. Nawa ay gabayan at patnubayan po sila ng banal na Espiritu Santo. Ang topic po namin sa gabing ito ay openness to God's plan. Amang Diyos, sinabi mo sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat maganda ang plano ko para sa inyo, bibigyan ko kayo ng kinabukasan at pag-asa. Kapag tumawag kayo sa akin, pakikinggan ko kayo. Hanapin ninyo ako at matatagpo ako kung buong puso ninyo akong hahanapin. Lord, grant us your gift of discernment para malaman po namin ang inyong plano sa bawat isa sa amin. Lord, let the light of your truth guide us in tonight's refreshers course. Father God, we are lifting and asking everything in the mighty name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit and with the intercession of Mama Mary. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Salamat po, Sister Paz, sa napakaganda pong opening prayer. And for our joyful song po to be sung by our very own ME Choir, represented po by Brother and Sister Lynn de la Cruz. Amen! Magandang sabang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Inaanyayahan po namin kayo ngayon na tayo tumayo at alayan natin ang masasayang awitin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya. Amen? Amen po ba?
Amen. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Naglulundagan, ang buhay ng Kristiyano ay naglulundagan, naglulundagan, naglulundagan. Ang buhay ng Kristiyano ay naglulundagan, naglulundagan. Nagmamahalan, ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan, nagmamahalan, nagmamahalan. Ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan, nagmamahalan. Nagsasayawan, ang buhay ng Kristiyano ay nagsasayawan, nagsasayawan, nagsasayawan. Ang buhay ng Kristiyano ay nagsasayawan, nagsasayawan. Masayang tunay, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. 1 to 4. 1 little, 2 little, 3 little, 4. Madali lang, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang. Ibigay mo ng todo, ibigay mo kay Kristo ang pagsayaw at pag-awit. 1 to 6. 1 little, 2 little, 3 little, 4 little, 5 little, 6. Madali lang, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang. Ibigay mo ng todo, ibigay mo kay Kristo ang pagsayaw at pag-awit. 1 to 10. 1 little, 2 little, 3 little, 4 little, 5 little, 6 little, 7 little, 8 little, 9 little, 10. Madali lang, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang. Ibigay mo ng todo, ibigay mo kay Kristo ang pagsayaw at pag-awit. Amen. Amen. Hallelujah. Wow, kung nasa center po tayo, for sure lahat po tayo nawan na, di ba? So, tunay nga po na masayang buhay nating mga Kristiyano. Amen? And so, thank you po, Brother Bren, Sister Lynn, at sa kanila pong anak para sa ating joyful song. At para sa ating love song naman po, naku, lalo po tayong mai-in love kapag narinig natin ang kantang I'll Always Love You. To be sung po by none other than Brother Jimmy Flores. Brother Jimmy? Magandang gabi po, brothers and sisters. Ito po isang magandang love song para sa ating lahat itong gabi na to. Isa nga po pala, kami po ay nagmula sa class 27 at syempre ng class 32. Ito po, kakantay ko na po. Atong pamagati, I will always love you. Standing by my window, listening for your call. Since I really miss you after all. Time won't let me. These sad thoughts to myself. I just like to let you know. I wish I never let me go. And I always love you. Deep down inside of mine, I do love you. And I always think of you.
And if you ever change your mind, I still will love you. Wish you never let me love a mystery. You can break a heart so easily. Days and nights with you, how much I feel for you. Time must come for me to see your love is meant to be. And I always love you. Deep inside this heart of mine, I love you. And I always need you. And if you ever change my mind, I will love you. Time like a river keeps on rolling right on by. Nothing left for me to do. Oh, I walk the riverside. And I always love deep inside this part of mine, I do love you. And I always need you. And if you ever change your mind, I will. And I will love you. Amen. Wow! Parang na-reminisce ko po yung Harana Night, pagpaklase ng ME, no? Maraming salamat po, Brother Jimmy and Sister Yoli. At syempre po sa ating Music ME Choir headed by Sister Judith and Brother Tito Tikman. So, papakilala ko na po nga ang ating bisita ngayong gabi. Yan. So, ang ating pong mga facilitators tonight ay 3 years na silang married. At take note po, 23 years silang married at 22 years na po silang sa Mater Dei ME community and currently MEFP team couple. So it means po after 1 year silang ikasal, nag-join na po sila agad sa Mater Dei ME community. Di ba? Mayroon po silang 3 anak. Si brother ay isa pong business development officer and si sister po ay isa namang dentist. Yan. At syempre po, makakasama rin po natin uli ngayon ang ating malugod at napakabait na pare. So welcome po natin silang 3, my dear brothers and sisters. Ang ating pong team couple na sina Brother Bong and Sister Nora Salvador at Father Chris De La Rosa po. Magandang gabi po. Good evening po ulit. Maraming salamat po. Ay, nawala yung video ko. Sorry. Ayun. Good evening po. Po sa lahat ng miyembro ng Spirit of Love. Good evening po. Po. Go na. Okay po, go na po. Okay.
Kuya Pierre, meron lang akong i-share. Yan. Wait lang po ha. Yes po, co-host na po kayo, Father. Okay. Okay, good evening po sa inyong lahat muli. So tayo po ngayon ay nasa Talk 6 na ng ating refresher course po. Looking back at those teachings po ng ating ME weekend. So yung pong talk number 6, ito po yung openness to God's plan o yung pagiging bukas sa plano ng Panginoon. Yan. Siguro po mahalagang makita natin dito kung ano ba yung openness to God's plan. Ano ba yung plano ni God sa maraming mag-asawa at kung papaano ba natin malalaman yung plano ni God para sa inyo bilang mag-asawa. Well, kung inyo pong babalikan yung pong ating mga nababasa sa ating pong Bible, if you look at the Old Testament, siyempre po pagka sinabing ni Yahweh na meron siyang plano para sa kanyang bayang Israel, yung kanyang bayang hinirang, kadalasan meron siyang kinakausap, di ba? Na mga propeta, ganon. Tapos, yung mga propeta, sila yung magiging messengers ng plano ni Yahweh. And then, pagka tinignan nyo naman po yung New Testament, pag sinabi namang pagpapahayag ng plano ng Panginoon, kapansin-pansin din na nagpapadala rin ang Diyos ng mensahero. At ito nga yung mga anghel, di po ba? Example po, si Zacarias at si Elizabeth, sa kabila ng kanilang katandaan, sila ay biniyayaan ng isang sanggol. Pero ang planong ito ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng isang anghel. No, kung babasahin niyo po yung New Testament in the Gospel, mababasa niyo po ron na nagpakita ang anghel kay Zacarias, no? Nung siya ay nasa loob po ng templo. Even ang ating mahal na ina, nung siya ay hinirang ng Panginoon na maging ina ng Diyos, di ba, nagpadala rin ng anghel ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Diyos, yung si Angel Gabriel, and he was the one who announced that Mary would become the mother of Jesus. Even in the case of Saint Joseph, di ba? The angel of the Lord appeared in his dream. Diba? Dahil merong plano ang Panginoon. Now, sa panahon po natin ngayon, I don't think na pagka merong plano ang Panginoon, talaga magpapadala pa siya ng mga anghel. Pero, hindi na nangahulugan ito na hindi na mahayag ang magandang plano ng Diyos sa tao. Madalas, sinasabi natin na kung ang Panginoon ay may magandang plano para sa tao, siya ay mangungusap sa pamamagitan ng mga taong ipinagkakaloob din niya sa atin. At sa kaso po ng mga mag-asawa, ito po ay sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo. Dahil ang mag-asawa po ay pawang kaloob ng Diyos para sa isa't isa. At kung meron man pong magandang plano ang Panginoon para sa inyong buhay bilang mag-asawa, ito ay kanyang iyahayag sa pagitan po ng bawat isa sa inyo. At ito po yung titingnan natin kung paano ito nangyayari. Kapag po sinabing pagiging bukas sa plano ng Panginoon, in our marriage encounter weekend, kung matatandaan nyo, meron tayong dalawang ibig sabihin pagka sinabing openness to God's plan. Ito yung openness to receive, yan, at yung openness to give, di ba? So, openness to receive God's word. So, yung translation natin yan, kung papansin nyo, pakikinig sa isa't isa. Tapos, yung sa pangalawa, pagbabahagi naman ng sarili sa isa't isa. Kasi po ang sinasabi po rito sa openness to God's plan, no,
na ang plano ng Panginoon, ito ay kanyang ipababatid sa mag-asawa kung ang mag-asawa ay matututong pakinggan ang isa't isa. At kung ang mag-asawa ay matututong buksan ang kanilang sarili, lalong-lalo na sa kanilang mga nararamdaman, sa kanilang iniisip, no? Yung kanilang saloobin ay malaya nilang naibabahag sa bawat isa. So dito po raw tayo nagiging bukas sa plano ng Panginoon. Mamaya maririnig natin na sasabihin ng ating ng ating team couple na yung pagiging bukas sa plano ng Diyos ay pagiging bukas din sa asawa. Ang nagiging bukas sa asawa ay nagiging bukas din sa plano ng Panginoon. Ang nagiging bukas sa plano ng Panginoon ay nagiging bukas din sa plano ng asawa. Now, bago po natin pag-usapan kung ano ba yung ibig sabihin ng dalawang meaning na ito ng openness to God's plan, ay babasahin po muna sa atin ang isang biblical passage that is taken from the Gospel of Matthew. Ito po yung the parable of the sower, no? O yung talinhaga tungkol sa magasik. So ang magbabasa niyan po sa atin ay ang ating team couple po. Thank you, Paul. The parable of the sower. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parable, saying, a sower went out to sow, and he sowed. Some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on a rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. Hear then the parable of the sower. The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it. And the evil one comes and steals away what was sown in his heart. The seed sown on the rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy, but he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away. The seed sown among the thorns is the one who hears the word. But then worldly anxiety and the lure of riches choke the word, and it bears no fruit. But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields 100 or 60 or 30-fold. Okay. This is the word of the Lord. Ang ating pong binasang ebanghelyo, ito po yung tungkol sa tinatawag na parable of the sower o yung talinhaga tungkol sa magasik. Kung saan nakita po natin na dun sa parable, yung pong magasik o yung sower ay kumakatawan sa Diyos na palaging naghahangad na kausapin ang tao sa pamagitan siyempre ng kanyang mga salita. At yung mga binhi na isinasaboy ng magasik, ito naman po daw yung
kumakatawan sa salita ng Diyos na tinatanggap ng bawat isa sa atin. At yung iba't ibang uri ng lupa na pinagbagsakan naman ng binhi, so meron tayong nakita kanina, yung mga impenetrable soil, mga superficial, shallow soil, soil full of weeds, at saka yung fertile soil. So yung 4 na uri po daw ito ng lupa, ito ay katawan naman sa iba't ibang uri ng puso na nakaka-receive o yung nakakatanggap ng salita ng Diyos. At ito yung titignan natin sa gabing ito. Now, pag po sinabing kapag sinabing impenetrable soil, matatandaan po natin ito yung uri ng lupa na tigang. So ibig sabihin, dahil siya ay matigas na lupa, imposible sa binhi na ito ay mamunga. Kasi nga matigas di ba? Tigang yung lupa, kaya hindi nakapamumunga yung salita ng Diyos. Ito po raw ay maihahalin tulad natin doon sa tinatawag nating rejection. Natatandaan niyo po ba sa talk number 5, meron tayong 3 pamaraan ng pagtugon sa damdamin ng ating asawa. At ang una doon ay yung rejection. Kung saan sinasabi na yung puso ng asawa mo ay sarado na sa lahat ng sinasabi mo. Hindi siya handang pakinggan ka at unawain ka sa iyong gustong ipahayag na damdamin. Ito marahil ay dahil wala yung tiwala sa kanyang maririnig. Kaya nga, di ba, minsan ang sinasabi natin, itong asawa ko, Father, pagka meron akong sinabi, ang pakiramdam ko pumapasok lang sa isang tenga, tapos lumalabas din sa kabilang tenga. Kasi nga, nandun yung rejection. Para siyang isang lupang tigang na hindi handang buksan ang kanyang puso para sa damdamin ng kanyang asawa. Now, pakinggan natin ngayon si Kuya Bong at si Ate Nora sa kanilang sharing on this kind of soil, yung impenetrable soil. Isang halimbawa sa aming buhay dati ni Nora na kung saan naging matigas ang aking puso at isip na parang lupang hindi maaaring mag-ugang salita ng Diyos. Mayroon akong vision noon bago mag-marriage encounter na kapag wala akong pasok at ako'y nasa bahay lang, nahihiligan kong maglibang sa pamagitan ng pagtaya sa karera. Noong una ay mga simpleng paalala lang ang naririnig ko kay Nora. Sinasabi niya sa akin na, Love, baka mamaya malulung ka na dyan. Alam mo naman na masama yan. Ang sinasagot ko naman sa kanya ay, huwag ka mag-alala. Libangan lang ito at barya-barya lang naman. Madalas kong ginagawa ang mga libangan na ito, lalo na kapag wala akong pasok. Yung mga bagay na importanteng gawain namin ay hindi ko na nagagawa dahil nga sa nalilibang ko sa pangangarera. Patuloy pa rin si Nora nagpapaalala sa akin, ngunit di ko siya pinakikinggan. Kaya nauuwi kami sa diskusyon o hindi na lang nagkikibuan. Masaya ako sa tuwing tumataya ako sa karera dahil nag-i-expect akong manalo. Pero mas madalas ang talo at laging ubos ang pera ko. Hindi naman ako tumitigil sa pangangarera. Gusto ko kasing makabawi. Yun nga lang, hindi ako makabawi. Ang bisyong ito ay aking ginagawa na nagdudulot sa akin ng stress at init ng ulo, lalo na kapag talo ako, na nadadala ko rin sa aming bahay na nagdudulot sa amin ni Nora ng pagtatalo. Ito isang halimbawa ng hindi pakikinig sa asawa ay hindi rin bukas ng pakikinig sa salita ng Diyos. Nagiging matigas ang puso at isip na parupa na kung saan hindi maaring mag-ugat ang salita ng Diyos at nagdudulot ng gulo at kawalan ng kapayapaan sa buhay mag-asawa. Ang ikalawang uri ng lupa na ating narinig sa ating ebanghelyo ay yung tinatawag na shallow soil o yung mababaw na lupa. Kung saan yung binhi ay hindi makapag-ugat dahil mababaw lang yung lupa. Ang uri pong ito ng lupa ay maihahalin tulad naman natin
doon sa tinatawag na toleration. Dahil sa kababawan, yung pagsasama ng mag-asawa ay hindi makapag-ugat o makapamunga. Kasi po yung laging concern o priorities ng mag-asawa ay yung kanilang mga pansariling pangangailangan, yung kanilang sariling kapakanan, yung kanilang kagustuhan, no? Kaya yung pong pagbibigayan ay hindi nabibigyan ng puwang. Yun naman pong ikatlong uri ng lupa ay yung full of weeds o yung lupa na punong-puno ng dawag. Dito makikita natin yung binhi na nalalaglag ay nasasakal dahil nga yung lupa ay punong-puno ng dawag. Yung mga dawag po raw, ito yung sinasabing mga alalahanin, no? Yung kagustuhan o yung pagmamahal sa yaman, mga material na bagay, yung pagiging makamundo, at yung concern ay yung mga temporal goods lang, no? Yung mga material goods. Ang mababaw na lupa o ang lupang puno ng dawag, as I said, ito ay maihahalin tulad natin doon sa ikalawang uri ng pagtugon sa damdamin, yung toleration o yung pagpaparaya. Dahil sa pagiging mababaw at pagiging makasarili, hindi natututunan ng mag-asawa na pakinggan o marinig, maunawaan ang isa't isa. At dahil dito, hindi sila lumalago, hindi sila nakakapamunga sa kanilang relasyon. So pakinggan natin si Ate Nora sa kanyang sharing on this soil full of weeds. Ate Nora, wala kayong audio. Nakamute po yata si Sister Nora. Ay, Naririnig ba kayo? Sorry. okay na po. Ayan. Ayan yan. Sorry. Narinig natin kayo. Okay na po. Sorry. Ako naman po ay magbabahagi ng isang halimbawa sa aming buhay ni Bong, kung saan ako ay naging mababaw na lupa, hindi makapag-ugat ang salita ng Diyos dahil punong-puno ng pag-alala at kabalisahan na mayroon ng mundo. Naalala ko noon na sa kabila ng alam kong ako ay mahal ni Bong, may mga oras na nakakaramdam nga ako ng insecurity dahil sa mga nababasa ko at napapanood ko sa mga commercials na dapat maging maganda at sexy ang isang babae. Ito ay isa sa naging pamanayan ko para palaging mapansin ni Bong. Hindi pwedeng wala akong lipstick at kailangan lagi ako naka-makeup kahit na sa mga simpleng okasyon lang. At kapag naman ako ay tumataba, ay gumagastos talaga ako para lang pumayat. Bunga ng pagiging nag-aalala ako na baka mabawasan ang atensyon ni Bong sa akin. Kaya na hindi maganda ang kanyang paningin sa akin at sa iba na siya tumingin. Bunga tuloy ng pagiging insecure ko ay natututuloy akong magselos. Maski nga sa mga nilalike niya sa Facebook, binabantayan ko na. Alam ko na hindi ito makatwiran para sa kanya dahil sa kabila ng masama akong pag-iisip, ay nararamdaman ko naman ang katotohanan sa aking puso na hindi naman niya ako niloloko. Ang insecurity na ito ay nagbubunga lamang ng pagtatalo at sama ng loob naming mag-asa na hindi ko tuloy maramdaman ang ganap na pagtitiwala at pag-ibig ni Bong dahil sa maling kaisipan kong ito. Ito nga ay isa lamang sa halimbawa na kung saan ang pagiging insecure ay nagbubunga ng pagiging alipin ng mundo, nagiging dahilan upang hindi magbukas ang puso at hindi mag-ugat ng malalim ang pagmamahalan ng mag-asawa. Father. Okay.
Ang ikaapat na uri po ng lupa na sinasabing pinagbagsakan ng binhi o ng salita ng Diyos ay yung tinatawag na fertile soil or yung generous soil. Ito po yung lupa na kung saan dahil siya'y mataba, yung binhi na laglag ay nakapamumunga. Ito po ay maihahalin tulad sa pagiging bukas ng mag-asawa sa isa't isa. Kung matatandaan niyo po, meron tayong third way of responding to the feelings. At ito po yung acceptance. Kung saan naroon yung kahandaan ng mag-asawa na unawain, pakinggan, hindi lamang yung mga salitang narinig niya sa kanyang asawa, kundi inuunawa niyang mabuti saan, anong uri ng damdamin yung pinag-uugatan ng kanyang mga sinasabi. Kasi mahalaga po na maunawaan natin hindi lamang yung salita, kundi kung saan niya hinuhugot, anong uri ng damdamin meron siya habang ibinabahagi niya ang kanyang sarili sa atin. At dahil dito sa pagiging bukas ng mag-asawa, dito sila nakakaranas ng kakaibang saya dahil po yung kanilang pag-asama unti-unti ay pinalalago ng kanilang pagiging bukas na makinig sa isa't isa. So ito po yung generous or fertile soil. So pakinggan po muli natin sina Kuya Bong at si Ate Nora. Nung una kong marinig ang katagang, when you are open to your spouse, you are open to God. Ako ay kinabahan dahil naisip ko na malamang gagamitin ito ni Nora para magsermon sa akin. At pag di ako sumunod, ay magiging guilty ako. Maaari din niyang gamitin ito para ungkatin ang aming nakaraan at mapilitan akong maging magbukas at makinig rin sa mga sasabihin niya. Father. Okay. So, we now proceed to the second meaning of openness to God's plan. Ito po yung openness to give. Pero balikan po natin yung isa pang kahalagahan ng pakikinig. So pagka sinabing active listening, yan po. So pag sinabing active listening, you don't focus only Hello? Naririnig? Okay na po, Okay. Father. Meron na po. Nawala yung aking share. Ayan. So as I was saying, kapag ikaw ay nakikinig actively, hindi mo lang pinakikinggan yung salita, kundi inuunawa mo ano yung damdamin ng asawa mo. Kasi hindi po ba ang tendency na maraming mag-asawa ngayon, pag nagsasalita yung asawa, pinag-aaralan niyang mabuti kung ano yung sinasabi ng asawa niya. Hindi para unawain, kundi para meron siyang maisagot. Kasi pinapangatwiranan natin ang sinasabi ng asawa natin sa kagustuhan natin na hindi siya pakinggan bagkus tayo yung marinig. Kaya nahihirapan tayong maunawaan kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabi ay sapagkat nakafocus lang tayo doon sa mga salita. Pero hindi natin po pwedeng ipagwalang bahala yung damdamin na kanyang nararamdaman. Hindi po ba sa ME ang sinasabi sa atin yung pinakapundasyon no ng isang tao ay yung kanyang nararamdaman. Kaya nga sa ME ang pinag-aaralan natin, 'di ba? Sa introduction pa lang inuumpisa na natin sa pag-aaral kung ano yung damdamin. Kasi pag hindi malinaw sa atin kung ano yung damdamin ng ating asawa, hindi natin siya lubos na maunawaan. At sa pakikinig, syempre, kung tayo makikinig, di ba, mahalaga na nandoon yung hangarin natin na maunawaan siya nang hindi tayo nang huhusga sa kanya. No? Again, ito yung isang problema ng maraming mag-asawa ngayon. Hindi pa nga nagsasalita yung asawa mo, negative ka na kaagad.
nandun na kaagad yung pangusga sa parte natin. Kaya ang tendency natin, mismong tayo, sarado na tayong makinig. Now, ang sinasabi ng marriage encounter, importante sa mag-asawa na matutunan yung kahalagahan ng pagiging bukas sa pakikinig. In a very active way of listening to your spouse. We don't listen to the words, but also to the feelings. Kasi kadalasan na binabanggit ng ating asawa ay yung mga surface feelings. Natatandaan niyo po, di po ba, yung surface feelings, kaya tayo nagda-dialogue kasi hindi tayo nakukontento dun sa mga mabababaw na damdamin. Batid natin na merong mas malalim pang damdamin na gustong sabihin yung ating asawa. Kaya nga po, nagiging bukas tayo na upuan kung ano yung ating nararamdaman. At ang isa sa atin, kung matatandaan nyo sa dialogue, ang isa sa atin ay natututong mag-empatiya. No? Nililimot natin yung ating sarili dahil gusto natin ilagay yung katauhan natin sa kung anong tunay na nararamdaman. Hindi lang sa kung ano ang sinasabi ng ating asawa, kundi sa kung anong tunay niyang nararamdaman, nang sa gayon ay maramdaman natin yung tunay niyang damdamin, malaman natin, maisaisip natin kung ano yung kanyang iniisip, at nang katugon tayo sa kanyang tunay na pangangailangan. So ito yung openness to listen. Now, the second meaning of openness to God's plan ay yung pagiging bukas naman sa pagbabahagi ng ating sarili. Gaya po ng pagiging bukas sa pakikinig, ang pagiging bukas na ibahagi ang ating sarili sa ating asawa ay hindi rin ganun kadali. No, very challenging sa maraming mag-asawa ang maging bukas, lalong-lalo na sa kanyang nararamdaman. Kaya nga ang sabi ng marriage encounter, upang maisakatuparan, upang magkaroon ng kaganapan, itong tinatawag na openness to give or to share, importante sa mag-asawa that you will be able to build confidence o yung tiwala sa sarili. Kasi yung tiwala, yung tiwala kasi sa mag-asawa, ito yung pinakasusi, no, sa isang maayos at makabuluhang pag-uusap. Kung ang mag-asawa ay walang tiwala sa isa't isa, hindi nila magagawang unawain, buksan ang kanilang sarili para sa isa't isa. Kasi wala silang tiwala eh. Nagigets nyo po? Ano yung confidence? Yung confidence, no? Hindi ito yung kakayanan natin na magbigay ng payo. Hindi ito yung kakayanan natin na buksan sa asawa natin kung ano yung mga naging pagkukulang natin, pagkakamali natin, na para tayong nangungumpisal. Yung confidence, ang ibig sabihin niyan sa marriage encounter, ito yung tinitignan mo ang asawa mo. You focus on the goodness of your spouse. And most importantly, you focus on the love. Nakatuon yung iyong pansin sa pagmamahal ng asawa mo at dahil dito, magiging madali sa iyo ang maging bukas sa kanya. Example, bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, sino ba sample natin dyan na mag-asawa? Si Kuya Pierre. Alam mo si Kuya Pierre at saka si Ate Nancy. Halimbawa si Kuya Pierre, meron siyang mga kapatid na masigit ang pangangailangan financially kaysa kanya. Ngayon, si Kuya Pierre medyo nakakaangat. Medyo may ipon. Sa madaling salita, meron siyang pambigay sa kanyang mga kapatid kung sakaling lalapit man sila ng tulong. Ngayon, ang nagiging pag-iisip ng marami, ako hindi ko nasasabihin sa asawa ko kasi hindi rin naman ako maintindihan ng asawa ko, di ba? Baka sabihin pa ng asawa ko, meron tayong pangangailangan tapos ikaw tulong ka ng tulong sa mga kapatid mo, ganyan. Eh dahil sa kaayawan mong maging issue ninyo yon, ang gagawin ngayon ni Kuya Pierre, ililihim niya yon sa asawa niya, which is not right, di ba? Bakit? Bakit niya gagawin yun? Kasi wala siyang tiwala sa asawa niya. Hindi niya nakikita yung kakayanan ng asawa niya na maaari siyang maintindihan
sa pagbibigay niya sa mga kapatid niya kasi mga kapatid niya yon. Pero ang problema, madalas pinangungunahan natin ang ating asawa sa kawalan ng kakayanan niyang maging mabuti o gumawa ng isang bagay na naaayon sa pagmamahal sa atin. Nagets nyo? Ibig sabihin, kung si Kuya Pierre mayroong tiwala sa kanyang asawa at hindi niya huhusgahan si Ate Nancy, no, sa pagiging maramot o sa pagiging makasarili, edi magiging madali kay Kuya Pierre na sabihin kay Ate Nancy, Nance, magbibigay ako sa kapatid ko kasi nangangailangan ng tulong. Ang problema, minsan pinangungunahan natin ang maaaring gawin ng ating asawa o ang maaaring isipin ng ating asawa. Hindi natin nakikita na mayroong kabutihan, no, yung ating asawa at hindi tayo nagtitiwala sa pagmamahal niya sa atin. So ito yung sinasabing confidence. Halimbawa, ngayon ang issue ng infidelity, di ba? Marami sa atin na hindi na ako kasi ayoko naman na lagi lang namin yan pag-awayan at maging daan pa yan ng tuluyang pagkasira ng aming pamilya. Pero hindi ba importante sa mag-asawa ang nagiging bukas tayo? Nagtitiwala tayo sa asawa natin na kaya niya tayong maunawaan at kaya niyang ibalik yung tiwalang nasira natin kung sakaling naging unfaithful man tayo sa ating mga sarili. Magagawa natin yan kung magfo-focus tayo doon sa kabutihan ng ating asawa. Yun yung sinasabi ng openness to give. Kasi hindi ka makapagbubukas ng iyong sarili sa iyong asawa kung wala doon yung tiwala mo sa pagmamahal at kabutihan ng iyong asawa. Kaya tignan nyo po sa marriage encounter, kapag nagpapakilala kayo, saan kayo nagfo-focus? Hindi ba yung mga endearing qualities ng ating asawa? Kasi sa umpisa pa lang, ipinababatid na sa atin ng marriage encounter, no, na yung ating asawa, siya ay nagtataglay ng kabutihan, pagmamahal meron ang Diyos. Kaya nga siya ibinigay sa atin ng ating asawa, ng ating Panginoon, ay sapagkat nababatid ng Panginoon yung pagmamahal na maaari niyang iukol sa iyo bilang asawa. Kaya wag natin pangunahan yung magandang plano ng Diyos na tayo'y maging bukas sa isa't isa. Diba? Bakit ba tayo hindi nagbubukas sa ating asawa? Kasi Father, meron kang sasabihin, tapos babaliwalain ka lang din naman. Minsan, Father, meron kang sasabihin, umpisa pa lang, ayaw na akong pakinggan. Ganun. Parang galit na kagad sa akin. O kaya naman, Father, minsan, papalapit pa lang ako, inaangilan na ako. Paano ako magiging bukas? O kaya naman, Father, ayokong mahusgahan, no, ng aking asawa. Naging mahina ako, pero ayokong mahusgahan ako. Kaya ang gagawin natin, sasarilinin natin yung ating damdamin. At hindi tayo nagbubukas sa ating asawa. So, ang sinasabi ng openness to give or to share, importante sa mag-asawa ang natututong magbahagi, no, ng kanyang buong sarili sa kanyang minamahal na asawa o kabiyak. Ano mang karanasan ito, pangangailangan, takot, no, pagkabigo, kalungkutan, saya, tagumpay, ang lahat ng ito ay dapat na ibabahagi natin sa isa't isa. Kasi po, ito yung kung tayo nagiging bukas, di ba, sa isa't isa, ito natin mas napagtitibay yung ating relasyon bilang mag-asawa. So pakinggan natin si Kuya Bong at si Ate Nora sa kanilang sharing on confidence. Yan. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo kung saan nagkaroon ako ng kumpiyansa o tiwala kay Nora na magpahayag ng aking damdamin. Ito ay tungkol sa totoong nangyari sa akin nung halos 2 taon kaiwalay. At kahit nagkaayos na kami at nagsama, hindi ko pa rin talaga masabi sa kanya kung saan ako pumunta o tumira at ano ang mga ginawa ko anong panahon na yon nang kami magkaiwalay. Mamaya ay babasahin namin ang aming mga sulat sa isa't isa. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang
aking konfiyansa kay Bong na aking ginawa na malayang pagpapahayag ng damdamin na siya ay nagagalit kapag anuhan siya ng ibang mga driver. Ito po ang aking liham na ginawa kay Nora para sa aming confidence sharing. March 4, 2019, bedroom. Dear Nora, love, naalala mo noon paulit-ulit ang tanong mo sa akin kung saan ako pumunta at anong mga ginawa ko nung nagkahiwalay tayo. At paulit-ulit rin ang sagot ko sa iyo na nagtrabaho ako at sa amin ako umuwi. Matagal ko itong inilim at hindi ko masabi sa iyo dahil nakakaramdam ako ng takot at pag-alala na pagmulan nito ng away natin. Alam mo na maabilidad ako at mataas ang pagtingin mo sa akin. Kahit mas mataas ang pinag-aaralan mo sa akin, naniniwala ka na may kakayahan akong makapagtrabaho at kumita ng mas malaki kesa sa iyo. Lalo na kung ito ay manggagaling sa hindi mabuting paraan. Alam ko, love, na maligaya ka na sa mga simpleng bagay na bigay ko sa iyo. Kaya natatakot ako na malaman mo ang mga ginawa ko dahil nahihiya ako na malitin mo ang aking pagkatao at sumbatan. Naglalaban ang aking kalooban na sabihin sa iyo ang katotohanan dahil baka tuluyan nang mawala ang natitira mong tiwala at respeto sa akin. Alam ko na mabuti kang tao at madali sa iyo magpatawad. Kaya naman mauunawaan mo ang aking pagkakamali kung bakit ko ito nagawa. Naniniwala rin ako na ako ay mahal na mahal mo. Kaya nagdesisyon akong ibahagi sa iyo ang aking damdamin ng maluwag sa aking puso at alam ko na hindi mo ito gagamitin laban sa akin. Nagmamahal, Bong. Ito naman po ang aking liham na ginawa. Dear love, hindi ko maintindihan kung bakit madaling mag-init ang ulo mo at magalit sa kapwa mo driver. Kapag may nagawa silang violation sa kalye, hindi naman ikaw ang involved. Nagsasalita ka ng mga bagay sa kanila na hindi ko nagugustuhan. Nagugulat ako sa mga inasal mo. Nagagalit na rin ako sa iyo na minsan nauuwi na sa sama ng loob tuwing hindi mo ko pinakikinggan at patuloy ka pa rin sa ginagawa mo. Alam mo na ako ay mapagbigay at inaasahan ko naman na ikaw ay mapagpasensya. Kaya niinis ako na makita ka na walang kontrol sa iyong sarili, na magalit at hindi magpaubaya sa kapwa. Hindi ko masabi sa iyo na masama na ang aking loob at mabigat na talaga ang aking dibdib. Dahil tuwing pinagsasabihan kita na tumigil ka na, at hindi na maipinta yung sumasagot ka agad sa akin. Kaya hindi ko na maituloy ang nais kong sabihin sa iyo kung ano ang aking damdamin dahil baka ito pagmulan muli ng away. At sa sobrang galit o diskusyon nating dalawa, ay baka mapahamak pa tayo sa kalye. Nag-aalinlangan akong buksan ang aking tunay na damdamin sa iyo dahil naiisip ko na wala ring patutunguhan ng usapan natin. Naniniwala ako na hindi mo sinasadya na basta na lang magalit o makagawa ng di mabuti sa kapwa. Alam ko na mabuti kang tao at may takot sa Diyos. Alam ko rin na mahal mo ako. Kaya mauunawaan mo ang damdamin ko. Kaya naman nagkaroon ako ng kumpiyansang buksan ng damdamin kong ito sa iyo sa paniniwalang hindi mo ito gagamitin laban sa akin. Love, Nora. Okay. So, ito pong pagbabahagi ng kanilang nararamdaman sa isa't isa, ito po ay nag-uugat sa kanilang pagtitiwala. Ang ganitong pagtitiwala po sa asawa ay isang pagpapasya na gagawin mo dahil sa hangarin mong maging totoo o maging sincere sa harapan ng iyong asawa. Ang pagbabahagi po ng sarili sa asawa ay kinakailangan siyempre nung kapakumbabaan. Kasi hindi mo naman magagawang ibahagi ang iyong tunay na nararamdaman kung ikaw naman ay mapagmataas, di ba? Kaya importante na laging maging bukas sa ating tunay na nararamdaman
to the point when you really have to forget yourself, kinakailangan mong kalimutan yung sarili mo upang maging totoo sa iyong damdamin. Ang pagbabahagi po ng sarili, ang magtiwala at umasa sa asawa ay isang napakahalagang hakbangin po na dapat matutunan ng isang mag-asawa po. Ang lagi po natin isipin, syempre, na hindi gagamitin ng ating asawa ang anumang kanyang maririnig sa atin. Dahil nga po, sa naniniwala tayo na mahal tayo ng ating asawa. So ito po yung confidence. So dito po natin tinatapos yung ating input for talk number 6. Mamaya po kung meron kayong mga katanungan, feel free to ask questions po after some sharings, I believe. Okay. Thank you. Thank you so much po, Father Chris, Brother Bong, and Sister Nora. Napakaganda po ng ating talk ngayong gabi. Simple po at makatotohanan po inyong mga binigay na halimbawa. Ako po personally, may mga samples po kayo na talagang tinamaan kaming dalawa ni Brother Gio. Andito po siya sa tabi ko nakikinig. So malamang po, karamihan po sa amin dito ngayon nakaka-relate. Tama po ba mga brothers and sisters? Ayan. So ngayong gabi po, pakinggan natin ang sharing ng ating mga brothers and sisters. So meron po tayong 3 couple sharer for tonight. Actually, lahat po sila galing sa class 34. So kami po ni Brother Gio, ang aking husband, class 34 din. Under po kami sa shepherd namin na Sister May and Brother Charlie. So kilalang kilala po namin sila. In fact po, nagkita kami nung Sunday. And super excited po sila sa sharing na ito. Pagka-inform pa lang daw po ni Sister Lorna and Brother Gio na magsishare sila, prepare na sila kagad ng kanilang sharing. So hindi ko na po patatagalin. Introduce ko na po yung ating first sharer. Okay. So 17 years na po silang kasal. Meron po silang 2 beautiful daughter. Si brother po nagtatrabaho siya sa China Bank and si sister naman po ay nagmamanage ng kanilang small business. Po na brother, he was rejected by our sister at first. But he was given a chance to capture the heart of sister after 6 years. And they ended up a wedding at the Holy Rosary Parish Church in Angeles City. And ang kanila pong theme song, You Are My Song. Sana brother, kantahin mo mamaya to. So, magsishare na po sila si Brother Gilbert and Sis Odessa Salvador. Yan. Good evening po. Good evening, my dear brothers and sisters. Ako na po yung mauuna dun sa mga sined ni Sis Lawrence, questions for reflection. Ang napili ko po yung number 3. Today, which soil most accurately describe how the words of God has taken in my life? Question that reminds me yung gana ngayon, yung parable of the sower. Una yung daanan, number 2 yung mabato, number 3 masuksok o full of weeds, and number 4 yung matabang lupa, generous. Ang sarap at napakagandang sabihin, number 4, matabang lupa. Pero sa ngayon po ay nasa number 3 pa lang po ako, sa parting masuksok. Meron pa ring mga konting suksok o mga fears na pumipigil at nakaharang para magawa ko ang mga nais ipagawa sa akin ni Lord. At kadalasan ay natatalo pa rin ako. Negativity, takot, time balance, doubts. Like today, di po ako magaling magsalita. I am not a good speaker po. Sabi ko nga kay brother husband Gilbert, honey, ako bisang magsalita. Pero, Tagalog. Here I am po. Sa akin, ang panahon ng pandemic ay malaki ang naitulong at
nagpagising sa akin to improve at mas lumalim pa ang faith ko kay Lord. When our class 34 daily online prayer meeting, agad po akong sumuko para mag-share, para magsalita. Sabi ko, listener lang ako. I understand God's words, pero hindi ko alam kung paano ko ito i-deliver. Hindi po ako marunong mag-share ng reflection. Natatalo ako ng kaba at nervyos. With the love and help of my husband and my dear brothers and sisters, pinupush po nila ako. Their inspiring work and understanding, unti-unti, pinalilinaw ni Lord sa akin ang lahat. Nabawasan na ang takot ko to share my reflection. He guided me to deliver His words. Ang pampaalis ko ng takot, doubts, and negativity ay ang pagsasaisip at pagsasapuso ng mga ginagawa ko at sinasabi ko para sa Kanya, para lang kay Lord. Sooner po, my dear brothers and sisters, ang salita ni Lord sa aming buhay ay mas magiging matibay. Ang kapit, tutubo, mamumunga ng napakarami, at ang mga harang o suksok ay mawawala dahil sa patuloy na pagtaba ng mga salita sa aming mga puso at isip, and most especially sa paggawa at pagsunod ng mga ito sa aming buhay. Thank you po. Magandang gabi po. Bilang asawa o kabiyak ng aking si sister wife, ma-share ko lang po. Ako po yung napunta sa mababaw na lupa. Kahit na nasa ME na kami, nasa ME na ako, alam kong marami pa rin akong pagkukulang. At nung panahon ng pandemic, na araw-araw po kami nagpe-prayer meeting through Zoom meeting o sa Messenger, may panahon na nakaramdam ako ng kakaiba sa aking sarili. Ito yung nagkaroon ako nung una, hindi ko pansin, hindi ko inakalang mararamdaman ko yon. Nagkaroon po ako ng anxiety. Bigla-bigla akong kinakabahan, ninenervyos. Hindi ko ma-explain sa aking sarili kung ano ang aking nararamdaman. Paggising ko pa lamang sa umaga, ganun na ang aking nararamdaman. Ibang-iba sa normal na Gilbert na kilala nila. Tinatanong ako ng aking may bahay kung anong nangyari sa akin. Hindi ko may paliwanag sa kanya, bagkus ay nagagalit ako at biglang sisigawan siya. Kapag ako'y normal, naaalala ko na nasisigawan ko siya, awang-awa ako sa kanya. Pero hindi ko mapigilan ang aking sarili sa mga ganung bagay na makapagsalita ng hindi maganda sa kanya. Patuloy na nangyari yon sa loob ng ilang buwan. Hanggang sa isang araw, kinausap niya ako at umiiyak siya at doon ko na ipinagtapat sa kanya kung ano tunay kong nararamdaman. Naiyak din ako, nasabi ko, hindi normal ang aking nararamdaman. Nung una ay ayaw kong magpag-usap sa kanya dahil hindi ko talaga may explain nararamdaman ko. Ngunit nung gabing yon, nung kausapin niya ako, ipinagtapat ko lahat sa kanya. Naintindihan naman ako at sinuportahan ng aking may bahay. Isang araw, galing ako ng trabaho at babang papauwi ako, biglang pumasok sa isip ko na mag-iibang ruta ako, mag-iibang daan ako pauwi sa bahay. Siguro, o palagay ko, yung
pag-touch sa akin ni Jesus Christ na mag-ibang daan ako. Dumaan ako sa may palengke dito sa Angeles City, papunta sa simbahan ng Angeles. Pagliko ko, nakita ko ang simbahan. Noong mga panahong yon, mga sarado ang mga simbahan dahil naka-lockdown o ECQ. Nung panahong yon, nakita ko na nakabukas ang service door ng simbahan. Dali-dali akong pumasok sa pinto at nakita ko may binibinyagan na bata. Binilang ko ang mga tao, siguro mga nasa 7 or 8 people yung nandun. Umupo ako sa may upuan ng simbahan. Nanalangin ako at napaiyak. Sinabi ko lahat sa kanya kung ano yung mga nararamdaman ko. Humingi ako ng tawad. Iyak ako ng iyak kahit ako mag-isa. Hindi limutan yung mga panalangin ko sa kanya na mga personal na bagay na ipagtapat ko sa kanya at nasabi sa kanya. Nung mga panahong yon, nung paglabas ko ng simbahan, bigla-bigla ay gumaan ang aking pakiramdam. At yun ay naging tuloy-tuloy. Inaraw-araw ko ang pagpunta sa simbahan, nanalangin, kasama sa aking panalangin ang aking asawa, na hindi ko malilimutan ang panalangin sa kanya dahil siya po ay naging cancer patient. Kaya lagi ko siyang pinapanalangin. Yun lamang po at maraming salamat po. Pampabuenas muna, Brother Hill and Sister Des. Pampabuenas. Yes. Buenasan. Wow, thank you, Brother Hill and Sister Des. Actually, narinig ko na yung sharing na yon, pero parang naiiyak ulit ako ngayon nung narinig ko siya. Napakaganda, no? Okay, so punta na po tayo sa second sharer. 22 years na po silang married. Meron po silang 3 gwapong mga anak. Pareho po silang public school teacher. Brother Sunny, Sister Sally, kindly unmute your mic po. Hello po. Yan. Kanina po kasama ko si Sis Sally. Nag-message po ako kay Sis Len. Pina-excuse ko po siya kasi masama yung pakiramdam niya kanina pa. Medyo parang may lagnat siya. Tapos, yung bang parang nagle-labor siya, katulad yung kay Mami Sis Len, masakit. Kaya ayun, nakahiga lang po siya dito. Pero nakikinig po siya. Sayang lang po, hindi natin maririnig yung sharing niya kasi nahirapan po siya magsalita. Sige po. Akin naman po, nung marinig ko yung sharing ni Brother Hill, yung kapatid namin sa class 34, parang nanliit po ako kasi doon sa pinagdaanan niya parang napaka-simple lang pala nung sa akin. Ano po? Yung sa akin naman po kasi, akala ko, bumagsak ako doon sa dati, iniisip ko, dahil na very active sa church activities, o ano pa man sa organization, akala ko doon ako sa matabang lupa. Pero habang iniisip ko at nakikinig po ako kay Brother Hill at sa iba at doon sa mga talk ni Father Magbuhat kanina at sa mga STEAM couple natin, medyo napaisip ako, sabi ko, hindi po pala. Hindi ko alam kung doon ako sa number 1, number 2, number 3. Hindi po alam, pero definitely hindi po sa number 4 na. Unang-una po kasi, since 1981, active na po sa Knights of the Blessed Sacrament. Ibig sabihin, nag-start po ako mag-serve sa church elementary days ko pa.
Tapos po hanggang tumanda po, hanggang nakapag-asawa ako, nag-serve po ako as an EMDC. Pero po dumating yung upang mahinto ako sa pagsiserve. Kasi po, dire-diretso po ako since nung high school hanggang sa pumunta ako ng Bigan, mag-aral, dire-diretso pa rin po ang pagsiserve ko. Pero ano pong dahilan na naging hadlang sa pagsiserve ko ay yung tungkol sa Paris Press namin. Nandiyan si Father nakikinig, sana alam ko maintindihan niya na hindi ko po inaatake yung pare, pero siya po yung naging hadlang upang tumigil ako. Ano po? Ngayon hindi ko, kung ano man po yung nangyayari sa akin sa aking mga activity, kasi very supportive naman po si Sis White. Sige lang. Pagdaling ko sa eskwela, Lunes hanggang Biyernes, nagtuturo ako. Nasa school kami. And then Sabado, meetings, tapos magmamasteral, mag-aaral. Tapos meeting pagkagabi. Pagka Sunday, meeting na naman. Ano po? Ngayon po, dumating po yung puntong nagka-problema sa Paris Press ko na nagpadala siya ng tao na sasabihin niya na hanggat ako ang president ng EMDC, hindi siya a-attend ng meeting namin. And then dati hindi po ako nag-open kay Sis White. Pero dahil alam ko na, hindi ko alam kung bakit, hindi ko sinasabi kung ano yung nagiging ano ko. Pero minsan talagang dumating yung puntong inopen ko sa kanya. Sinabi ko, ganito yung sinabi sa akin ng pare. Ang sabi niya sa akin kung gano'n niya sa'yo at nagpadala na at ayaw ka na niya doon, tuknang ka pa, tumigil ka muna. Sabi niya, anyway, nandito naman kami. And yun po, pagka-open ko nun, pinag-isipan ko, tapos kinonsider ko po yung sinabi sa akin na huminto muna ako. And then sabi ko gano'n, sige, nagdasal ako, nag-isip ako, pagkatapos po ng matinding pananalangin at panghingi ng kalan, nag-decide po ako mag-resign. So tumigil na po ako. And then po pala, yun po pala yung way, yun po pala yung daan upang mabuksan ang bagong pinto sa amin, sa pamilya. Kasi po, ang kapalit naman po pala nun, una po yung first month po siguro dinamdam ko talaga. Talagang malungkot na malungkot ako dahil kasi po 'di ba sa pagpasok sa pagse-service ng simbahan sa EMDC, yung bang napakadaling pumasok pero napakahirap lumabas or tumigil. Bakit? Kasi po napakaraming kinis, natanggal sa simbahan, bakit kaya ganito? Ano kayang ginawa ni brother? Bakit hindi na siya nag-serve? Ang daming kang maririnig na chismis. Hindi po ba? Ang daming sabi-sabi. At yung mismong mga nagsaserve pa sa simbahan, sila pa yung maririnig mo na bumulong. So, yun po. Pero okay lang po kasi atman po noon, paano po ako naka-recover, nakabangon. Talagang sa pagdadang kasi, hirap po ako noon Pero ano po yung nagbukas na bagong pinto sa amin? Dahil sa pag-open ko kay Sis White na ganon, sila po yung naging kapalit. Kasi nagkaroon na po ako ng time na magsimba kasama sila. Kasi dati po, hindi ko po sila kasama. Magsaserve ako sa simbahan, ilang misa, 2 misa. Ako lang pong mag-isa. Sila po yung nasa bahay. Pero po nung nag-resign na po ako sa EMDC, linggo-linggo po, sila yung kasama kong nagsisimba, buong pamilya ko. Doon po nila ako sinuportahan at doon po ako nakabangon. Dahil nga sa dinamdam ko yon, pero doon po ako nakabangon. And before po pandemic yon.
And then po pagkatapos po ng pandemic, nung medyo masaya na po, nagsisimba, kasama ko sila, may time na po ako sa kanila. After namin po magsimba, medyo merong konsyal, nakabanding ko po yung mga anak ko. Kasi magbibinata na po sila, pero yung magbuhat ng maliit sila at mag-high school, hindi ko sila nakakasama magsimba. So yun po. Pero naputol lang po ito. Again, nagkaroon na naman po ng sagabal sa yung pagsisimba namin dahil nag-lockdown. Ano po? Nag-lockdown. Natigil po. Pero ito na naman pong masarado yung pinto doon. Meron na naman pong nagbukas. Ano na naman po yon? Dahil sa kabila po ng aming pagka-lockdown, ng pagla-lockdown natin, isinilang na naman po ang prayer meeting namin ng ME Class 34. Nagkaroon po kami ng Bible sharing, reflection, and then yung prayer para sa mga COVID. So lumawak po. At hindi lang po kami couple ang uma-attend dito, kundi kasama po yung pamilya namin na nagdarasal every afternoon. Dati po 6 p.m. Ngayon po every 5 o'clock. Patuloy pa rin araw-araw. 2 years na po kami. Magto 2 years na po. No? Ayun. Continuous po yon. Sharing po. Every day may naka-assign sa amin. Nabuksan na naman po yung bagong pinto sa amin. At sa kabila po ng aming pagdarasal, minsan sinubok na naman po kaming mag-asawa katulad po ng bawat isa rin po sa amin. Kanya-kanyang problema, kanya-kanyang karanasan. Importanteng pinag-uusapan po ito. Nung pong kami ay nang magkaroon ng positive po mismo dito sa bahay ng COVID, pati po yung anak ko, and then his wife din, alam ko nag-positive siya pero naka-recover lang, gumaling lang. Sinubok na naman po kami. Ano po? Pero dahil sa pag-uusap ni Mrs., pag-open sa bawat isa, kung ano po yung nararamdaman ko, nararamdaman niya, nakaraos po at sa tulong din po ng mga kapatid namin sa ME, hindi po nila kami pinabayaan. At sumuporta po at nagpadala ng tulong. Pero po, siguro po kung sasarilinin po ko po yung nararamdaman ko nung time na ganon, siguro po, hindi ko alam kung ano na pong nangyari sa akin. Kasi po, lahat dito sa bahay may sakit. Ako po ang nakakatayo, ako lang po ang lumalabas. Nag-refuse po akong dalhin yung anak ko sa isolation facilities. Bakit po? Kasi kawawa po yung anak ko doon pag iniisip ko doon. Kawawa po. Bakit? Kaging kawawa. Siksikan na po sila doon tapos mag-iisa lang. Ang sabi ko po, dito na lang po sa bahay, aalagaan ko ang anak ko. Aalagaan namin, Mrs. White, yung pamilya namin. And then po, kumuha po kami ng private doctor. At sa tulong naman po ng Panginoon at ng mga kapatid namin, lalo na sa ME, nalampasan po namin. At sa tulong din po ng matinding pananalangin. Alam ko po na nung naghihirap kami, naghihirap din po sila dahil araw-araw ko pong naririnig ang panalangin nila. Ano po, na sumusuporta sa amin. Si Sis White po, hindi ko pinag-test. Bakit? Kasi sabi ko sa kanya, kung papaswab kita, baka mamatay ka sa resulta. Kung ano yung magiging resulta. Bakit po? Kasi po, alam ko po, na siya po yung medyo mahina yung loob niya. Kasi muntik na niyang hindi kinaya yung sa anak ko, baka siya pag nalaman niya positive siya, baka siya po hindi niya kayanin. So, nung nag-uusap po kami, sabi ko, hindi na kita pasuswab. Dito ka na lang, alalayan, gamot. Sabi ko, tulungan, makakaraos
tayo. Nag-agree po siya. Nag-agree po kami na dito. Sa awa po ng Panginoon at ng panalangin at sa lahat-lahat, lahat po kami nakasurvive. Lahat po kami gumaling. Bakit po? Dahil alam ko pong maraming nagmamahal, tumutulong at nananalangin para sa amin. Yun lamang po. Thank you po. Amen. Thank you po, Brother Sunny. So, pampabuenas kay si Sally, bro. Naka po siya. Hindi po. Later, bro. Pinatulog ko na po. Pinatutulog ko na. Okay. Sige po. So, tapusin na po natin yung ating sharer, no? So, tawagin ko na po yung ating pangatlo or last sharer. Happily married po sila for 14 years. And for this year po, napaka-bless po nila. Kasi nabiyayaan po sila ng isang napakagandang baby girl. Ngayong taon lang po yon after 14 years, di ba? And ang kanila pong teams is Grow Old With You. And very lucky din po sila. Kasi ang pinagkakaabalahan po nila ay yung kanilang business. So full-time mom, full-time dad po sila. So tawagin na po natin Brother Raymond and Sis Nida Escoto. Good evening po. Thank you, Sis Len. Good evening po sa ating lahat. Ako po si Sister Needs at kasama ko po si bro husband, si Brother Mon. Napakinggan po natin yung ating naging topic ngayong gabi. Marami po yung ating siguro nagkaroon tayo ng mga reminiscing kasi ang gaganda po ng mga binigay na sample sa atin ng ating mga timpopol. Hayaan niyo po sana ako na mag-throwback ng konti noong na-invite kami sa ME Weekend Seminar ni Brother Mon. Talagang ayaw ko po noon dahil ang alam ko ay masaya at kontento naman ang buhay naming mag-asawa. Dahil ang nag-invite ay matalik na kaibigan ni Brother Mon at na-reject na niya noong unang mag-invite kaya sa pangalawa umuo na siya at nakiusap na lang sa akin na pagbigyan na namin. Kaya labagman sa kalooban ko, pumayag na rin ako. At during seminar, attentive naman ako dahil may mga task at ayaw ko naman na mapahiya kami. Pero ang nasa isip ko noon ay sana matapos na ang 3-day seminar na yon para makapaghanap buhay na ulit kami. Ngunit di pa pala natatapos sa 3-day seminar dahil nung bago kami umuwi ay nagkaroon kami ng short meeting kung saan kinuha ang address at cell number namin dahil may mga reunions pa palang magaganap. Habang pauwi kami, kinausap ko na si Brother na hindi na kami attend pa sa mga reunions at pumayag naman si Brother. Dumating ang first reunion, yung pinaka-leader namin na shepherd po pala ang tawag ay talagang napaka-persistent po sa pagpapaalala ng reunion. Kaya napilitan po ulit kami mag-attend at to our surprise natapos po namin lahat ng reunions. At doon po nagkaroon na kami ng bondings at nabuo na yung friendship at nag-enjoy na kami. Dahil nadagdagan ng 9 couples ang listahan ng aming mga kaibigan. Hindi po namin inakala na may mas malaki pa po palang pamilya ang sasalubong sa amin, ang Spirit of Love ME Community. At simula na po iyon ang pag-attend namin ng CLSS, Biblia Rasal at mga prayer meetings. Doon ko po napagtanto na inakala kong buhay namin na maayos at kontento ay marami palang kulang. Hindi po pala sapat na nakakapagsimba kami kada linggo at nagdadasal bago matulog. Nakakapagbigay ng konting tulong sa kaibigan at kakilala. Ang dami po palang kulang. Tulad po na nakasulat sa Mateo 13 verse 22, ang binhi namang nahulog sa mga damuhang matinik na halamanan ay naglalarawan ng mga taong dumidinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawawalan ng puwang
sa kanilang puso. At ito ay hindi nagkakaroon ng bunga sa taong iyon. Napagtanto ko po noong kabahagi na kami ng na ang buhay pala namin noon ay para kaming lupa sa damuhang matinik na halamanan na hindi nagbubunga. Dahil oo, nakakapagsimba kami at naririnig ang mga salita ng Diyos. Ngunit ang mga iyon ay nawawala ng saysay dahil hindi namin naibabahagi sa iba. Madalas pa noon, pag hindi maganda ang homily ng pare, ay nagsasabi pa ako ng boring naman ng homily ni Father. At pag maganda naman, ay hindi rin naman ako nagbabahagi sa iba. Dahil mula Lunes hanggang Linggo ng umaga, ay abala kami sa trabaho. At wala sa isip na kailangang ibahagi kung ano ang mga natatanggap na magandang balita ng ating Panginoon. Kaya napakalaki po ng aking pasasalamat sa ME dahil minulat ako sa maling gawain at paniniwala. At sa mga kapatid sa ME Class 34, napakalaking tulong ang araw-araw nating gawain. Dahil po ang Class 34, mula noong nag-start ang pandemic, nagkaroon po kami ng Mondays to Fridays na prayer meeting kung saan sa abot po ng aming makakaya ay naibabahagi namin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Naibabahagi namin ang personal na buhay na pwedeng maging inspirasyon o kapulutan ng aral. At nang dahil po sa ginagawa natin araw-araw, kami po na mag-asawaan ay nagkakaroon ng oras upang mapag-usapan at makapagbigay ng pananaw sa gospel na naka-assign sa amin. At unti-unti, nasasanay na ibahagi sa isa't isa at sa ibang tao. At nakaka-inspire lang po na unti-unti, dumarami kami sa prayer meeting. May mga kapatid na rin po sa ibang klase at mga kaibigan at pamilya ang nakakasama namin. Kaya sarap pong isipin na ang mga salita ng Diyos noon na nalalaglag sa damuhang matinik na halamanan ay unti-unting tumataba ang lupa. Yun lang po, maraming salamat. God bless us all po. Thank you, Sis Nids. Alam niyo po, bihirang mag-share si Sis Nids sa amin, laging si Brother Mon. Pero ngayon, grabe, ang ganda po ng sharing niya, di ba? Amen po. Sis Nids, Brother Mon, pampabuenas muna. Sister Nids, Brother Mon. Sensya na po, medyo wala sa yung baby. Pinapatulog niya. Thank you po. So, tawagin ko po si Father Chris, Brother Bong, and Sister Nora kung meron po tayong message or comments po sa ating mga sharer for tonight. Wala naman po. Wala po, nakakatuwa lang po. Marinig yung kwento. May mga katanungan po ba ang ating mga participants for tonight para sa ating topic? Habang nandyan po si Father Chris at ang ating team couple. Wala na po? Wala na. Mukhang wala na, Father Chris, Sister Nora, and Brother Bong. Mukhang explain talaga, no? Yung mga example ninyo na napakasimple, damang-dama po sa puso namin eh. Tagus na tagus po eh. Dalawa lang yan, sister. Wala na kayong maitanong dahil malinaw o wala kayong maitanong dahil wala na kayong naintindihan. Tama. Sabi po ni Brother kanina, nagtuturuan, ayan, Daddy, sabi ko, ayan, Mami, sabi niya. So talagang absorb na absorb po namin, Father. Ewan ko lang sa iba, nakikita ko sa screen naman kanina, mukhang naiintindihan po talaga. Napakasimple po kasi ng inyong mga examples, yung mga tipong exact words na binibitiwan ng mga mag-asawa. Sabi ko nga si Father, alam na alam yung mga wordings ng mga mag-asawa eh. Di ba? So kung wala na po, tatawagin ko na po ang ating magko-closing prayer na si Sister Romel, followed by Father Chris para sa ating final blessing. Sister Romel.
Opo, tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos, Ama naming mapagmahal, kami po ay taus-pusong nagpupuri, sumasamba, at naghahandog ng isang panalangin. Maraming salamat po sa mga pag-aaral at mensahe na ipinaabot po ninyo sa amin ngayong gabi sa pamamagitan ng aming mga speakers o ECLE team sa pangunguna ni Father Chris at sina Brother Bong at Sister Nora. Salamat po sa pagtawag ninyo sa amin upang makinig sa kanilang mga payo, sa kanilang mga pangaral at kwento, at sa kanilang mga karanasan na naibahagi sa amin upang kahit papaano ay mabigyan namin ng pansin ang damdamin ng aming mga kabiyak. Sa pagtatapos po ng gabing ito, naway basbasan mo ang bawat isa sa aming mga miyembro ng Spirit of Love Catholic Community ME Group, lalo na sa mga mag-asawahan na dumadaan sa mga pagsubok. Bigyan mo rin po ng kalakasan ng isip at katawan ng aming mga ECLE team na laging nandyan upang kami ay maggabay sa buhay mag-asawa. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon kasama ng iyong Espiritong Banal. Amen. Amen. Thank you po, Sister Romel. And gusto ko pong tawagin si Brother Bong and Sister Nora for their final message. Maraming pong salamat sa bumubuo po ng Spirit of Love. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagsilbi po muli sa ubasan sa pamagitan po ng inyong community. Welcome po kami kung sa anuman pong oras. Maraming salamat po. God bless po yung community niyo po at patuloy niyo pong palaganapin yung natutunan po natin sa marriage encounter po. Okay. So for the final blessing po, si Father Chris De La Rosa. Okay, before giving you the final blessing po. Well, yung pong ating topic for tonight about openness to God's plan. Mahalaga po na makita natin na nang tinawag po kayo ng Panginoon sa buhay ng pag-asawa, umpisa pa lang po meron ng magandang plano sa inyo ang ating Panginoon. At naniniwala po ako na bawat isa sa inyo ay pawang kaloob lamang ng Diyos sa isa't isa. Sapagkat nung una pa lang ay kilalang-kilala na po kayo ng Panginoon. At dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa inyo ay nais niya kayong hubugin sa pamamagitan ng inyong mga karanasan kasama ang inyong asawa o ang inyong kabiyak. Yung pong pagiging bukas sa pakikinig, pagiging bukas sa pagbabahagi ng ating sarili, ito po yung mga sangkap na kailangan ng mag-asawa para sa isa't isa. Pakatandaan lamang po na kayo'y pinagsama ng Diyos hindi para maging magkaaway. Kayo po ay pinagsama ng Diyos para maging isa. Nangangahulugan na kayong mag-asawa ang dapat magkakampi sa isa't isa. Magagawa niyong harapin ang lahat ng pagsubok, hamon sa buhay ng pag-asawa kung kayo ay nagkakaisa at nagkakaunawaan ng damdamin. Mahalaga sa mag-asawa na nararamdaman niyo kung ano yung nararamdaman ng bawat isa, sapagkat ito yung maaari ninyong panghawakan upang maging matatag kayo sa mga hamon ng buhay bilang mag-asawa. Okay po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Opo. Ayan. So, for the acknowledgement po, gusto ko pong tawagin ang ating founding elder na si Brother Nestor. And of course, si sister wife niya, si Sister Marion. Good evening po. Good evening, Sister. Ang husay mo palang mag-moderator.
para kang TV host. At maraming salamat kay Brother Chris, Brother Bong, at saka Sister Nora. Good to see you again. Alam ko, nakita na rin tayo sa mga ME namin, di ba? Nag-sharing na rin kayo, Team Popol. Hindi pa po, bali po nagkita po tayo nung sa may ano nyo po, sa may Pampanga, sa may hotel po. Anong Yung okasyon? ME2 po, ME2, Marriage Encounter 2 po. Sa Parang 2. mag-classmate po tayo nun. I see. Hindi po ako sure kung classmate po tayo, pero meron ko po kayo nakita. Kayo yung Team Couple doon? Hindi po, sinati Tina po, Participant participant lang po kami. Kami na Doc Mar, ME2 po. I see. Oo. Kanyang familiar ang ano nyo mukha sa amin. So maraming salamat sa mga organizers nito, Sister Rax, Brother Pierre, Sister Nancy. Is this the last one na? Series na ba ito? Last of the series na ba ito? For this year po. For this year. Apo. Sige. Thank you so much for all your preparation. Magandang ginawa natin ito na refresher course. Salamat sa inyo lahat for attending at magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po, Brother Ness. Sister Marion, hello po. May message po kayo, Sister Marion? Thank you kay Father. Long time no see. Miss ko na yung sing-along. Kamuntik na kumanta kanina si Father. Kala ko tuloy-tuloy na yun eh. Oo nga po. Okay, so face to face. Thank you. Thank you po, Sister Marion. Bago po yung acknowledgement natin, gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng ating mga participants na dumating ngayon, and syempre yung ating mga facilitators kay Brother Bong, Sister Nora at kay Father Chris, sa lahat po ng ating mga elders and organizers po. So, ngayon po tawagin ko si Brother Pierre and Sister Nancy para po sa ating mga announcements and closing remarks. Magandang gabi po sa lahat. Good evening po, brothers and sisters. So, una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa ating ECLET team, kay Father Chris, kay Brother Bong at saka kay Sister Nora. Marami pong salamat. Pangalawa po sa ating Education Committee headed by Brother Rod and Sister Dak for yung pong kanilang assistant si Brother June at saka si Sister Lorna. So maraming salamat din po sa ating moderator for tonight, Sister Lenny. Thank you very much. Sa lahat po ng mga nag-share for tonight's activity, maraming salamat coming from Class 34. Maraming salamat po. For now po, ito yung ating magiging last refresher for this year. So, this is in preparation po for our tinitingnang face-to-face by the further of next year. Hopefully, magtuloy-tuloy na po yung pagganda ng sitwasyon para at least makapag-mount na po tayo ng face-to-face ME weekend. Hopefully before the end of the first quarter next year. So, tinatawagan ko po si Brother Mar and Sister Baby for some announcement on their committee. I'd like to take this opportunity po. Meron po silang i-announce para sa lahat ng ME couples natin. Brother Mar and Sister Baby, nandyan pa po ba kayo? Good evening po. Hello, good evening, brothers and sisters. Hello po, good evening po. Muli po, maraming salamat po to the grace of the Lord sa binigyan ng pagkakataon sa atin makarinig sa ating ECLET team, si Sister Lenny. Regarding po sa pagpapasalamat sa ating Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon mag-meet ng face bilang pagbabahagi ng kanyang pag-celebrate ng kanyang kaarawan, we are inviting every ME couple ng SLOCC sa ating Christmas party celebration. Ito po ay
sa pagpanyaya ng ating founding couple na sina Brother Nestor at Sister Manyo na pagdiwang natin ng face-to-face celebration natin sa kanilang garden, sa Manyos Garden. So maraming salamat po Brother Nestor at Sister Marion. Ito po ay din natin sa December 12, 5 p.m. So ang celebration po natin is magkakaroon tayo ng dress code ng smart casual with the color of Christmas. Ang po natin is para sa ating food and lahat na po. Gagastusin sa 350 per person at atin po susundin ang health protocol na ang lahat po ng aattend ay dapat fully vaccinated para po maging safe tayo at lahat ay makapag-enjoy tayong lahat. So ito po ay may free registration para po malaman natin ilan tayong dadating at makausap natin kung ilan ang ipiprepare ng ating caterer. So kaya po inaanyahan ko po kayong lahat na magpa-register na not later po sa December 5 para po ang preparation is magiging smooth na po. Muli po, let's celebrate Christmas with love, praise, and thanksgiving. Maraming salamat po. See you po sa December 12 po. Meron Thank pa, you. Sister Lenny, Brother Pierre. Meron pa akong announcement. Ang MEFP, meron tayong Advent Recollection sa Saturday, 5 p.m. by Zoom. Yung gustong sumali, no? Advent Recollection ng MEFP. 5 o'clock. 1 p.m. Saturday. 5 o'clock. Sige. Thank you po. Thank you. So, ayun po, yung Advent Recollection natin by Saturday, 5 p.m. And 1 p.m. po, Brother ay Perry. 1 p.m. 1 p.m. Sorry. 1 p.m. 5 p.m. sabi ni Brother Nes. Baka na-overlook lang niya, pero 1 p.m. po siya. Pasensya na. Sige. Thank you. Okay. 1 p.m. po yun, 1 p.m. Okay, so 1 p.m. po. Okay, so thank you po. Saturday, 1 p.m. Advent Recollection, MEP, via Zoom. So ipopost na lang po natin yung link para maka-attend po tayo on that day. And then yung pa ating pong ang ating Biblia Rasal, last Biblia Rasal for this year on December 4. And lastly, yung pong ating nabanggit nila Brother Mar, yung ating Christmas party on December 12 that will start at 5 p.m. So maraming salamat po sa lahat po na nag-attend. At again, stay safe po sa lahat. Maraming salamat again po sa ating couple, especially po kay Father Chris na from the start hanggang ngayon nandyan po siya to help us sa ating ginawang activity na refresh. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Stay safe po. Salamat. Ayun. Kunin ko din po ang opportunity last bago tayo mag-end. Brother Rod and Sister Duck, as the committee head for education. Yes po. Good evening po sa lahat. Gusto ko pong magpasalamat muli kay Father Chris na hindi niya tayo iniwan mula sa una hanggang sa huli at saka sa mga naging team couple natin, sina Brother Benji, Sister Nati, Brother Vong, Sis Nora, at saka Brother Val and Sister Irish. Maraming salamat po at saka syempre sa inyong lahat na walang sawang sumuporta sa ating mga activities, sa mga pressure at saka sa mga iba pang activities po ng education. Kami po'y lubos na nagpapasalamat kasama ni Sister Lawrence and Brother June sa walang sawa niyong pagsuporta sa amin. Muli, maraming salamat po. Thank you. Yan lang po. Thank you. Sister Weng Ramos,
Baka po merong gustong banggitin. Nagre-raise po ng hand si Sister Weng Ramos. Baka napindot lang. Anyway, so again, maraming salamat po sa lahat. Ingat kayo and stay safe, everyone. Good night. Thank you po. And thank you Good night again. po. Maraming po salamat. Good night po. God bless. Bye-bye po. Good night. God bless. Ingat. Ingat po. Sister Rock, bye-bye. Thank you po. Sis Judith. Wala na si Sis Judith.